Good afternoon, good evening, good morning sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, sa lahat ng OFW kung saang sulok man kayo ngayon naroon. Kumusta at sana'y nasa mabuti tayong kalagayan lahat. God is good. Magkwentuhan naman tayo sa experience ko, no? Bilang isang negosyante, isang entrepreneur. Nung panahon ng pandemic, lahat ng business ko na nasa Maynila ko ay ito'y nagsasara, no? Na pinaghirapan mo ito pero nagsasara ito. Lahat lending, groceries, sa mall, no, mga bisitante sa mall, bintana ng mga cellphone. Dahil walang sistema, no, walang sistema. Importante na yung business mo na kahit wala ka ay tumatakbo ito. Yan, yun yung natutunan ko dahil nung nag-pandemic, lahat po ang nagsara dahil walang sistema. Kasi kung may sistema yon, hindi magsasara yun. Kahit ano lang, pagbalik mo, ibalik mo lang yung sistema na yun, tuloy pa rin yung operation. Kasi, kung natandaan nyo, mag-isang taon din yung lockdown, no? Kung natandaan nyo pa yan. So, yan. Kaya, nung pagkatapos ng pandemic, natuto akong nagtayo ng sistema, no? Yung leverage, yun ang pinag-aralan ko na kahit wala ko ay tumatakbo yung negosyo. Yun. Bago mo mabuo ang isang kumpanya, dadaan ka muna. Ikaw muna una. So, ikaw muna ang boss, ikaw ang manager, ikaw ang ahente, ikaw muna ang sa sales, ikaw muna sa software, ikaw muna sa printing, ikaw lahat kung anong sa accounting, sa bookkeeper, ikaw muna. So pagdaanan mo muna lahat yon. Tapos unti-unting kung ikin ang business, unti-unting mag-hire ka na para kung saan ka pwede na kang mag-hire, kung paano na ito management, pwede ka na magtayo ng manager, mag-hire ka ng manager para kahit wala ka, ito matakbo, no? Magtatayo ka na ng admin, accounting, bookkeeper, inventory, mag-hire ka na yan. Tapos sa production, mag-hire ka na ng anong klaseng business ka. Tulad sa akin, mga software, printing department, software department, kasi isa akong nagtayo pa ako ng services ng mga clothing, no? Na pinapalakas ko yung services na mag-book order yung mga mag-order ng uniform, mag-order ng mga jersey, no? Mga kailangan sa community namin, yung kukulangan dito sa amin ay kulang ng patahian, mabagal, kulang ng printing na makumpleto, no? Yun ang sinusolusyonan ko. At sa wakas, 4 na taon ako, ang sistema ay ito'y pag tinatrabaho mo, ang sistema ay mabubuo. Ayun, so ang sistema ay hindi kinokopya. Anong sistema sa ibang negosyo, depende yan sa buuhin mo na negosyo. Para maging leverage ka. Kahit wala ka, tumatakbo ang negosyo mo, automatic, nagmo-monitor ka lang sa cellphone, sa gadget, naka-auto monitoring na yung ano mo. So, doon lalabas ang sistema. At doon na sundin mo hanggang mabuo. Kumbaga, ma-experience mo ito, patok. Ito, so steady.
ito dito banda sa accounting, ito sa ano, sa cashier, ito sa bookkeeper, ito sa production, ito sistema, sa sales, no? Ito sa marketing, ito sistema. So, mabuo mo yan, no? Ayan, so, sa experience ko, nangyari yan na ito ay, so, matuto ka ding mag-invest na kakaiba, no? Bago ka mag-invest, sarili mo na, invest ka ng kaalaman sa sarili mo para marami ka, iba talaga yung marami kang alam. Punuin mo ng kaalaman yung sarili mo, tapos yung wisdom, makinig ka sa puso mo, masaya ka sa ginagawa mo dahil pag masaya ka talaga, kahit anong hirap ng business, kahit hindi ka bibitaw dahil doon ka masaya. Yun, kahit maluha ka na sa problema, ito'y sinosolusyonan mo, ito'y inaayos mo, at sobrang hirap, mabasag mo yung pader na yan, tapos masolusyonan mo. Ito, happy, dahil nagawa mo. So yun, so isang negosyante, isang entrepreneur, hindi puro pera-pera ang pag-usapan dyan, no? Ang pera ay susunod lang, haghanap ka lang ng maiambag ka sa community mo. Solusyonan yung problema mo sa community mo. Kung ano yung problema, yun po yung inegosyo mo. Business mo. Depende sa risk na yung risk ba, yung riske, no? Yung anong kakayanan mo, no? Mo sumugal, no? Kaya mo ba sumugal ng ganitong problema? Kaya mo ba tibagin na yan, ganyan? Pag risk taker ka, no? Hindi niya na sinasabing masama yung risk taker, matakot ka dahil ang sinasabi yan, yan yung nag-build siya, nagpapalakas sa'yo. Hindi, parang agila ba? Agila, di ba? Pag lumilipad yung agila, sa sobrang bagyo, nakikita ka bang ibang mga ibon ay hindi nagtatago? Nagtatago lahat bukod sa agila. Yung agila, habang malakas yung mga bagyo, doon pa rin yan. Inano niya yung bagyo, sinasalo, masakit talaga. Sobrang sakit. Agila, nagdugo-dugo na yung katawan, yung mga kuko, no? Hindi siya sumuko. Hanggang humupa. So, nakayan niya kung pataas, kung anong bagyo ulit, kaya niya magpataas na magpataas. Malakas siya, no? Ganon din tayong tao. Tao. Tibagin mo na, solusyonan yung problema. Kahit mahirap, gagawa kang paraan niya ito eh. Masungkit mo. Pag masungkit mo, tibag yun, mabibuild ang pagkatao mo, lalaki ang pagkatao mo, unti-unti, lalakas ka. Okay? Kakots? Mwah!